Hindi na tayo magpapa-intro kasi diretsahan na agad. Okay lang ba, sir? Okay lang. Yan. So, welcome! Welcome po sa new distributors orientation natin. Kamusta? Kamusta ang ulan sa labas? Umina na. Okay. Kaya siguro din konti tayo, no? Yung panahon kasi natin, hindi natin masabi kung uulan o araw. Kaya yun din siguro isang reason. Pero ayun, today, nasa po tayo, no, to present to you our new believers orientation. Yan. Sa mga hindi pa po ako nakita or nakilala ng Joby Brioso at GFAX Training Head, and isa po ito sa task natin talaga na mag-train ng mga bagong believers. Especially pagka, alam mo yun, wala pa talagang idea about sa industry. Pwede ba mas malapit ng konti, no? Ayaw ka talaga. Oo. Para gusto ko lumapit. Ayan. Sige, okay lang yan. Okay? So, pakasigan ng laway. So, alam nyo na, gusto ko lang ibalita sa inyo, no, na ito yung start ng every Saturday event natin. Kasi si GFAX, maraming inahandang activities, lalo na pag Sabado. Kasi nga, mostly na mga believers natin available ng Sabado. Tama? And isa po ito sa gagawin natin na every Saturday na activities. Actually, meron kaming ilo-launch na training system. Ang tawag natin yan, GFAX Academy. Palakpakan naman natin. So dito, gagawa kami ng mas maraming modules, mas maraming training videos na i-compile namin para mas accessible sa ating lahat. Kasi yun, mas focus na tayo ngayon sa sa trainings kasi yung marketing hiniwalay na rin sa akin. So mas focus na tayo ngayon dito sa diba? Kasi dati sakop natin lahat yun, mabigat, masyadong maraming scope. So ngayon, mas pupukusan na natin yung training natin. Alright? So, new believers orientation. Bakit ba natin dapat itong pag-usapan? Pero bago tayo mag-start, sino ba dito yung mga new blood? Pag sinabing new blood, first time gagawin ng network marketing business. First time po gagawin. Si Tita, ginagawa na rin po yung business na ito dati. Matagal na. No? New blood. Yun ang tawag natin sa new blood. First blood. Alright? So, importante po itong training na to kasi yung magano na yung mga new blood, yung mga bagong gagawin to, mababaw pa yung belief system. Yung paniniwala sa negosyong ginagawa niya, yung knowledge about the business. Kaya pag lumabas, nag-present, pinakita yung opportunity, pinakita yung product, ano mangyayari pag hindi nasagot? Diba? Parang magda-doubt. Andun yung takot, papasok. Tama ba itong negosyong pinasok ko? Parang hirap yata, parang hindi yata ito para sa akin Diba? Parang lang yun sundalo. Diba? Lumabas ka. Ay pagtigmaan ka. Wala kang baril, wala kang bala. Nakarinig ka ng pagsabog. Mangyayari sa'yo, maiihi ka na lang sa pantalon. Diba? Ganun din dito sa business natin. Pag lumabas ka, hindi ka prepared, hindi ka equipped ng tamang knowledge, hindi ka equipped ng tamang skills, ang dating, babalik ka sa tanong na hindi yata ito para sa akin. Tama? So yun po yung importance ng new believers orientation. So bago ito mag-start, pakilala lang ako ng konti. I'm your GFAX Training Head, Joby Brioso po, para sa Senado. Ayan. I'm a graduate of Business Administration major in Management, year 2010, sa napakatagal na. With actually 11 years of experience na rin sa network marketing. Yung mga mentors po natin, kasama natin yung humataw sa labas, Luzon, Visayas, Mindanao. So with that experience siguro, pwede na namin, meron talaga rin ako may share sa inyo. Kasi sa dami na rin ng tao kinausap natin, sa dami ng experience, events. So yun. Okay? So kagaya na sabi ko, with that experience, ayan na po, mga napuntahan nating lugar, halos siguro mga 70 to 80% ng Pilipinas tao sa sila Sir Dennis, kasama natin, ultimo kasulong-sulukan ng Mindanao, pinapasok namin yan kahit sobrang delikado. Di ba, sir? Yung tipong pag-isip mo, may kumakanta na hindi mo na maintindihan yung language, so pinupuntahan namin yun nila Sir Dennis. Ganyan kami nag-umpisa sa GFAX. Oo, di ba? Oo. Talagang ganun yung commitment Ganun yung commitment. Kung gusto mo talagang makuha yung vision mo dito sa GFAX,
talagang gagawin mo yun. Alright? Kahit saan pa. Eh, minsan na rin tayo naimbitahan sa simbahan. Di ba, siyempre, akala ko nga magbibisa ako dyan eh. Yung pala mag-BBOM ako. Dahil simbahan, oh, sabi niya, yung contact natin dyan, di ba, medyo elder, di ba? Sabi niya, sir, mag-gano tayo sa simbahan. No, sige po, akala ko magbibisa ako, yung pala represent tayo. Alright? So, Father Joey. Alright, so, unang tanong, dito tayo mag-start, why we need training? Yan. Importante ba yung training sa ganitong negosyo? Yes. Okay? So, bakit siya importante? Kagaya ng sabi ko, pag mababaw ang knowledge mo, mababaw ang belief system mo sa industry, maaga kang bibigay. Yun yung usual yung reason. Maaga kang magpukwit. Yung tipong, isa pa lang nakausap mo, naging miserable na yung buhay mo. Di ba? Yung tipong, kinausap mo, 2 oras, 3 oras, para sabihin sa'yo, pag-iisipan ko muna. Di ba? Pag-iisipan ko muna, tanong ko muna sa asawa ko. Tapos ang mangyayari, yung kausap mo, pagtalikod doon, kinalimutan ka na. Pero ikaw, dala-dala mo pa hanggang next week. Kasi nga, sobrang emotional ka. Yeah, sobrang emotional ka, di ba? Yun yung dapat nating paghandaan. Kasi pag lumabas ka sa labas, dapat ang puso mo, pusong bato na. Okay? Hindi ka na nasasaktan sa mga rejection. Hindi ka na nasasaktan sa mga objection. Kasi prepared ka eh. Equipped ka eh. Diba? Yun yung purpose ng mga trainings. Kaya nga sila mentor, sila apply sa company, create ng events, create ng gatherings, create ng mga trainings for you to be prepared. Diba? Kasi yung mga yan, bago yan naging successful, bago yan nakuha yung resulta nila, libo-libong events, meetings, trainings ang inatinan yung mga yan. Libo-libong objection at rejection din ang inatinan niya. Kaya ngayon, inaalmusan na lang nila yung mga yan. Tama ba? Diba? So, yun yung importance ng kailangan natin mag-training. Isa pa. Yan, ano po nakikita natin? Yun. 1 point sa buhay mo, pag ginagawa mo na itong negosyo na to, feel mo talaga yan. Malulubat ka. Tama? Lalo pag sunod-sunod, ayaw sumali, sunod-sunod, ayaw bumili. Ano mangyari? Malulubat ka. Hanggang sa madring ka na, yung tipong ayoko na. Di ba? Kasi ano eh, pag experience mo yan at wala kang charger, ano ba yung charger na sinasabi ko? Yung mga trainings, yung mga meetings sa company, yung mga gatherings na kinikreate ng mga mentor natin, yun yung charger natin. Okay? Yung cable na yan, yun yung nagdudugtong between you and your mentor or your company. Diba? Pag naputol yan, ano mangyari? Wala ka na. Lobat ka na forever. Diba? Kaya kasi tayo minsan nalulobat, kasi nga, inaalis natin yung connection natin between the company, between the upline, the mentor. Diba? Pag chinat ka o kamusta ka, hindi ka nagre-respond, hindi ka nagre-reply. Diba? O, may tinatamaan yung tayo. May kilala ka gano'n. Kaya sila mentor, sila upline, si company, pilit kumokonek sa inyo kasi ayaw namin mangyari to. Kasi kaya ka namin pinipilit, kaya ka namin pinupush, kasi ikaw yung gusto namin unang tulungan na makuha yung dreams, yung pangarap mo dito sa negosyo nito. Okay? Yun yung importance ng training, gatherings, and events na meron sa company at ng mga mentor at uplines natin. Okay? Kasi iniwasan natin yan, pagiging lobat. Ang nangyayari kasi, pag minsan experience mo lobat ka, kakausap ka pa ng isang lobat. Tama ba? Ay, ano nangyari? Sis, may na-invite ka na ba ngayong linggo? Wala pa mga sis eh. Ano, wait na tayo. Tama? Tapos kakausap ka na naman, di nang hawa ka pa. Tama? So, mali eh. Pag lobat ka, bumalik ka kay mentor, bumalik ka kay upline, bumalik ka sa company, bumalik ka sa mga events. Kasi yun yung magpaparecharge sa'yo. Hindi yung lobat din na katulad mo. Tama? So, yun yung purpose ng mga events trainings natin. Okay? Ayan, gusto ko pong ipakita sa picture na to na ako po ay produkto ng training. Okay? Isa rin po ako sa libo-libong asal-asal ba ako dyan? Nakikita niyo ba yan? Yan, ayan po tayo. Yan, ako yan.
Isa po, gusto ko ipakita kasi gusto ko... Oo, di ba? Mukhang namumuna lagi sa mga away, no? Sa mga Kung natin kami ice cream. Di ba? Kasi gusto ko ipakita na isa po ang produkto ng trainings, ng events, ng gatherings. Kumbaga, ang trainings at events na kinikreate ng company at ng uplines natin, kaya magbago ng buhay natin 360 degrees. Okay? Isa ako sa libo-libong tao negative sa negosyo to. Pero bakit na-convert? Kasi kaka-attend ng trainings. Nabubuksan yung isip ko, maganda pala itong negosyo na to. Oo, ito si Jay. Ito si Jay. Basta mo si Jay to. Okay? So, ayan. Kita mo naman ang pagkakaiba. Diba? Aakalain mo bang magtitrain balang araw yung tao na yan? Aakalain mo bang maging international trainer yan pagdating ng araw? Di ba? Pero dahil sa kaka-attend ko ng training, dahil sa yung attitude ko, regardless kung anong excuses meron ako, hindi ko yung papansinin, pupunta ako sa pinapupunta ng mentor natin, di ba? Pwede bago yung belief system natin at yung action natin. Alright? Okay. So ano ba objective ng ganitong training? So number 1, learn the basic of the business. Walang mentors dyan na naging successful na hindi dumaan sa basic. Ano yung mga basic? Siyempre, trainings, follow-up, presentation, prospecting, pagdadaanan din natin yan. Number 2, mentally and emotionally prepare. Yan yung sinasabi ko, kailangan dito sa negosyo natin maging pusong bato. Sabi nga ni Sir David, unstable emotion, unstable income. Kaya yan yung purpose bakit tayo may New Believers Orientation. So, ano ba yung mga meetings po na dapat natin gawin para mabili yung negosyo? Una dyan, siyempre, pwedeng table talk. Okay? Diyan tayo mag-umpisa table talk muna. Huwag muna doon sa, lalo na pagbago ka, huwag muna yung biglaan agad sa maramihan. Okay? Pwede tayo mag-table talk, 2-on-1 or 1-on-1. Pag sinabing 2-on-1, kasama mo pa si mentor. Tapos darating yung time, hati na kayo. Tapos darating yung time, ikaw na lang. Ganun yung flow. Next, home meeting. Yan, maganda yung home meeting bago magkaroon ng malaking event. O kanyari, sa Bulacan, nagkakaroon ng malaking big presentation. Mag-create muna kayo ng home meeting. Sa home meeting, luto ka lang ng merienda. Bili ka tinapay, kape, di ba? Pag-usapan nyo. Kunyari, meron ka lang 5 kaibigan. O, kayong 5, kailangan may tigil-5 tayo pagdating ng big event. O, pagdating ng event, ilan yun? 25 agad yun. Sa unang 5 ka-home meeting mo pala. Para pagdating ng big event, pinaghahandaan natin yan, kailangan marami tayong mapapunta. Okay? So, home meeting. And syempre, yung mga premium business presentation. Okay? Dapat po lang kakandak tayo ng mga premium business presentation. And then sa online, may Zoom presentation, may webinar, and syempre, may skills training. Okay? And then syempre, hindi dapat mawala ka dun sa system ng company. Itong tinatawag natin GVAC Success Cycle. Dapat nandiyan, no? Dapat lagi ka nakapasok dyan, di ba? Kaya nga si company, ang purpose niya is, alam mo yun, nandun ka sa sistema, wala ka sa labas. Kasi pag nasa labas ka, yes, correct, magre-resign. Tama eh. Makakatanda ng ibang trade. Oo. Di ba? Kaya nga kinagitili company para sa inyong lahat. Kasi merong sistema para sa retailing, merong sistema para sa recruitment, merong sistema para sa retention, at uulit-ulitin mo lang siya. Okay? Tama talaga, di ba? O, paano ba yung flow, sir? Paano ba yung flow? O, from prospect, syempre, invitation. Okay, saan mo imbitahan? Sa opportunity and product presentation. Pag hindi ka nagkakandak ng business presentation or product training, saan mo siya imbitahan? Tama? So dapat, imbitahan mo siya, dalawa lang naman magiging sagot yan eh. Yes or no. Pag sumagot ng no, dito natatapos. Pwede ka mag-follow up or ask for referral. Meron po ba kayong kamag-anak na... Mamamatay na. Oh. Di ba? Mamamatay ka, di ba? Di ba? Kasi yung no, pwede namang, pwede namang ibig sabihin niya, not yet okay. Di ba? Pag yes, yan, diyan mo na siya ipasok sa system natin.
Okay? And bukod sa company system, may mga system din yung team. Tama? May Wednesday, may mga trainings. Yan. Okay? So, lahat naman po siguro tayo, nung nakita sa atin yung negosyo, iniisip tayo mga resulta. Tama? Magandang bahay, magandang sasakyan, malaking savings, makapag-travel. Lalo na sa mga bagay, importante po ito. Para alam nyo kung paano yung flow, kung paano talaga kumita sa negosyo. So sa resulta, sino ba dapat ang bulo niyan? Sa resulta, para magkaroon ka ng resulta sa company, you need to build network. Network lang ano yan? User ng product, dropshipper, online seller, network builders din po na katulad nyo. Okay? Kung makikita yung simple lamang naman itindihin yan. Pag malaki ang network, malaki ang result. Pag maliit ang network, maliit ang result. Ang masakit, pag walang network, walang result. Ganun lang kasimple. Tama? So kailangan, bumuo ka ng network, hindi yung ikaw lagi. Kasi darating tayo, mapapawid ka eh. Hindi ikaw lagi nagbibenta. Bumuo ka ng community na sila na yung magbibenta para makuha mo yung time to na gusto mo. Tama? Network. Sa pagbuo ng network, walang ibang bubuo niyan, kundi ikaw. Hindi naman pwede gusto mo, nag-gym ka, gusto mo magpalaki ng muscle, pwede pang mag-push up ka para lumaki yung muscle ko. Mali eh, transferable eh, no? Napapamata. Diba? Mali. Walang ibang pagbubuo ng network na yan, kundi ikaw. Kaya dapat ikaw maayos ang dalawang bagay sa'yo. Okay? Una, yung mindset mo, ayusin mo. Okay? Pangalawa, mag-acquire ka ng tamang skill set. Kasi pag wala ka ng dalawang bagay na yan, mabilis mag-collapse to. Okay? Kasi kung wala kang ituturo, paano mag-retain yung network mo? Tama? Hindi mo mini-meeting, hindi mo kinakausap. Collapse agad yan, wala pang 1 week. Load lang ng video. Di ba? So sa mindset, malawak po yan. Andyan yung attitude mo, andyan yung belief mo, yung paniniwala mo, yung programming ng isip mo, perspective. Sa skill set naman, andyan yung basic, prospecting, recruitment, presentation, closing, public speaking, andyan yan. Pero yung skill set, ibang, ibang module yung gagawin natin. Focus muna tayo sa mindset. Yes. Okay? Kasi sa mindset, yan yung paniniwala o yung programming mo since pinanganak ka. Okay? Yun yung na-absorb mo. O di ba minsan, nung bata ka, ang isip ng bata, hindi yan nag-filter. O nung nakikita niyan, laging ina-accept niya, tama. Minsan narinig mo, ang hirap kitain ng pera. Di ba? Lecheng buhay to. Anak, huwag ka na mangarap. Kasi ganito lang tayo. Nadadala mo siya hanggang paglaki. Negative. Mental wallet mo mababa. Pinakitaan ka ng ganitong income, tingin mo scam. Hindi totoo yan. Kasi nga, ang program sa isip mo, mahirap kitain ng pera, lecheng buhay to. Kasi narinig mo eh. Di ba? Na, huwag ka na mangarap kasi pinanganak tayong mahirap lang. Bakit? Nakalagay sa palad mo, letter M. Mahirap. Alam mo, may ba? Mahirap. Eh bakit di mo isipin mayaman? Tama, di ba? Mindset eh. Mindset talaga eh, no? Di ba? Mayaman. Correct mo muna yung mindset mo. Okay? Eh, para makorek yung mindset, ano ulit papalikan natin? Trainings, events, gatherings, yun pang magpapaayos ng mindset natin. Kasi katulad niya, pag i-maayos yung mindset mo, wala ka talagang tatanggapin na information, wala kang tatanggapin bagong opportunity. Kasi feeling mo, lalo na pag nung pinalaki ka, ang feeling mo, ang way ng pagyaman, abroad lang lagi. Tama? Kasi yun nakikita mo sa paligid eh. DPWH, nakapanood mo, yun lang siguro na-apply ka ngayon sa DPWH sa kontrakto. Di ba? So, yun yung dalawang bagay na ayusin natin.
Kasi lahat yan nagsisimula sa mindset. Sabi nga nila, ang nasa mindset, yung programming mo, paniniwala mo. Kasi kung ano yung nasa isip mo, yun siya pinaniniwalaan mo. Yun yung lagi mong gagawin. Okay? Yung pinaniniwalaan mo, ang resulta niyan, yun yung nagiging action mo. Tama? And yung action mo, dyan nagbe-base yung resultang matatanggap mo. Correct? Ngayon, kung ang result po natin nakabase sa action natin, and yung action natin nakabase sa kung ano pinaniniwalaan natin, yung pinaniniwalaan natin nakabase kung ano yung nasa mindset natin, subconscious mind, saan nakabase ngayon yung mindset? Anyone? Saan nakabase si mindset? Sa pinapanood at pinakikinggan. Di ba? There's no other gateway ng information sa atin kundi ang mata at tenga. Correct? So, ang hiling ko po sa inyo, protect your mind. Protect your mind. Pakinggan lang natin yung mga taong makakatulong sa atin. Okay? Sabi nga sa Proverbs 4:23, more than anything you guard, protect your mind, for life flows from it. Ingatan mo yung mga pinakikinggan mo, ingatan mo yung mga pinapanood mo. Ano bang website ang madalas mo pinapanood, sir? Ikaw ha? Hindi joke. Di ba? Minsan, ang oras mo nauubos sa kaka-TikTok ng mga sumasayaw eh. Di ba? Mga podcast na pinakikinggan mo, puro ano eh. Di ba? Di ba? Basura eh. Pakinggan mo, yung magpapaayos ng mindset natin. Sa Tagalog, sabi sa Kawikaan 4:23, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan sapagkat ano ang iyong iniisip, ito rin ang magiging buhay mo. Okay? So, ingatan natin ang nakikita natin, ingatan natin yung naririnig natin. Kaya nga sila mentor, sila Apps Daily, sila Apps Ed, puro gatherings ang ginagawa. Kasi doon sa gatherings na yun, pare-parehas tayo ng mindset eh. Pare-parehas tayo ng goal, pare-parehas tayo may pangarap. Eh kung ang pinakikinggan mo, chismisan. Pinapanood mo, sabong. Libang sa bungero pinanood mo, ikaw na yung pang-anim. Hindi na sa taal. Di ba? Ano mangyayari sa'yo? Sumama tayo sa mga tao kung ano yung gusto natin makuha resulta. Gusto nyo makuha ang resulta ni Sir Ed? Sumama tayo kay Sir Ed. Kay Sir Dennis, kay Sir Dennis. Tama? Kaya yun yung purpose bakit nagkakaroon ng mga ganitong events. Kasi gusto nila maayos yung mindset natin. Tumibay yung paniniwala natin sa negosyo. Okay? Yung tipong kahit i-reject ka, kahit i-discourage ka na mismo kamag-anak mo, wala na sa'yo eh. Hindi mo na pinapansin, tatawanan mo na lang eh. O ito sir ha, kunyari, tinanong kita, 1 plus 1, ano sagot mo? 2. Saksakin kita sir, halimbawa, 1 plus 1. Pupungin ko ulo mo sir, 1 plus 1. Sunugin ko bahay mo sir, 1 plus 1. O kita mo, kahit anong gawin ko sa'yo, sagot mo sa 1 plus 1, 2 kasi nag-aral ka. Tama? So kahit ano pa ng rejection, discouragement mo receive mo, dahil alam mo sa isip mo na tama itong negosyo na to, hindi ka basta maapektuhan. Tama? Ganun yun eh. Kaya nga dapat mag-train tayo. Train yung lagi namin sinasabi. Hindi lang basta train, i-apply mo rin kung ano yung natutunan mo. Correct? Okay. Kasi nga, darating yung time mapasok ko sa'yo, fear and doubts. Alam mo minsan, or madalas, kaya ang tao, natatakot gawin ng isang bagay, lalo pag nag-uumpisa ka, first time mo gagawin, matatakot ka talaga eh. Kaya ka naman natatakot kasi nga hindi mo alam yung gagawin mo. Okay? Ang magpapawala niyan, walang iba, kundi knowledge. Paano mag-prospect, paano mag-present, paano mag-follow up, paano mag-conduct ng meetings. Yun yung magpapawala ng kaba mo. Kaya ka lang naman minsan kinakabahan eh, hindi mo talaga alam yung gagawin mo. O try mo mag-basketball na hindi ka nang marunong. Try mo kumanta, singer ka, hindi ka nang marunong. Kakabahan ka, tama? Pero pag alam mo yung gagawin mo, wala, basic. Tama?
Okay. Sabi kasi dito, pag meron kang alam, lamang ka. Oh, may edge ka. So, para makuha yan, you need to learn. Ayan. Bago ka mag-earn, you need to learn muna. Okay? Kasi dito, training is the backbone in building your network. Pag nag-uumpisa ka pa lang, andyan pa yung naghuhukay ka ng foundation mo. Okay? Hinahanapan ka na ng resulta, nag-uumpisa ka pa lang, nasa foundation na level ka pa lang eh. Okay, di ba ang building bago tayo, anong nag-uumpisa? Hukay foundation, tama? Hukay ng malalim. Tatakpan pa yung gilid para hindi mo makita. And then, 5 to 1 year, 2 years, di mo mamamalayan, tapos yung building ang taas. Pero hindi mo nakita kung gaano kalalim. Hinukay, pero tibay. Ganun din sa negosyo natin. Yung mga uplines natin, Sir Dennis, Mentor Ed, lahat, resulta na lang nakikita natin. Hindi natin nakita yung pag-uumpisa nila. Hindi natin nakita gaano nila kalalim, hinukay yung foundation nila. Okay? Kasi sa building, ayan o, sa building, ito yung ginawa ng DPWH. Di ba? Pag ganyan ang building, tapos ang foundation mo, ganito lang. Ano mangyari? Konting bagyo, lindol, ano mangyari? Magigiba. Dapat yan proportion. Kung ganyan kataas, dapat ganyan din kataas yung foundation mo. And dyan sa foundation na yan, dyan mo makikita yung rejection, discouragement, in-indyan ka. Di ba? Lahat ng na-experience mo, Close deal mo na, nakuha mo. oo, i-close deal mo na, nasulot pa. Nandyan lahat yan eh. At kapag na-experience mo yun, yun yung nagpapalalim ng foundation mo. Okay? Eh kung hindi mo na-experience yun, ano masishare mo sa downline mo, sa team mo? Tama? So normal po ma-experience natin yun. Kasi darating yung time, yun yung ituturo natin sa kanila. Yun nga, sarap nga ng may mentor eh. Si mentor, yung lubang na dadaanan mo, pinatag na. Diba? Inaspalto pa. Ilagyan pa ng red carpet, may MMDA pa para hindi ka maligaw. Tapos ayaw mong sundin. Diba? Gusto mo, yung proving system, gumagawa ka pa ng sarili mo eh. Sino ba yun? Diba? May proving system eh, hindi mo pa sinusunod. Okay? So kapag may mga taong naghahanap na agad ng resulta, nag-umpisa ka pala, sabihin mo, foundation. Diba? Foundation ka sa akin. Alam mo, ikaw, foundation ka sa akin. Diba? Kasi nga nasa foundation level ka pa lang, hinahanapan ka na agad ng resulta. Hindi. Okay? So, yan po ang ating backbone. Okay? Kasi darating yung time, napakataas po yung building ng pangarap natin. Matibay ka na eh. Okay? Kita mo na yung resulta. Okay? Kasi nga, yun yung resulta nung pagdidig mo ng foundation mo. Ayan. Alright? Huwag ka lang maiinip. Okay? Huwag ka lang maiinip. Kasi pag nainip ka, wala na. Talo ka na agad. Parang kwento nito ni Pedro. Yan, si Pedro, nasa condominium niya, sa 10th floor. Okay, nasa 10th floor. Ngayon, ang kwento dyan, may jowa siya. May jowa siya, tapos nag-aaway sila sa text. Okay? Sa sobrang tagal, sinabi nga, Han, pag di ka nag-reply in 5 minutes, tatanong na ako sa terrace. Yun. Di ba? Eh kami kasi mga lalaki, pag sinabi namin, ginagawa talaga namin. Yan. Tama ba, sir? Di ba? Ano sample dyan? Ginagawa talaga namin yan. After 5 minutes, hindi nag-reply si jowa. Sabi ni Pedro, wala na. Nasabi ko na. Pumunta sa terrace. Tumalon! Parang 9th floor, parang papel eh. 8, 7, pagdating sa 6th floor, tumunog yung cellphone na hawak niya. Pagbasa niya, habang ka sa air, binabasa niya, sorry Han, hindi ako nakareply agad, naligo kasi ako eh. Ah!
namatay si Pedro. Ano yung lesson ng kwento na yun? Pag mabilis kang mainip, mabilis ka rin mawawala. Tama ba? Huwag kang maiinip kasi may inaantay kang magandang paparating. Okay? Huwag mong gayahin si Pedro na inip. Naligo lang yung jowa tumalo na agad. Okay? Malinaw po ba tayo dyan? Okay? Parang buhay ng isang kukun. Di ba yung kukun, may process yan bago maging butterfly. Pag nainip ka, hindi mo na maantay, gusto mo na siyang maging butterfly, ano gagawin mo? Iiwain mo na yung patay yan. Kasi nga binuklat mo na eh. Nainip ka eh. Tama? Huwag mo bukatan. Antay mo yung proseso. Daan mo yung proseso. Sinorkat mo eh. Gusto mo, gawing butterfly yan eh. Andyan no? Yung buhay, yung experience na nag-post ka, walang nag-like, nag-chat ka, sin-zone lang, tag-gutom, tag-inip, tag-dilim, nandiyan lahat eh. Pero pag nagdaanan mo lahat yan, ilipad ka rin kasing ganda ng butterfly. Para. Tama ba? Kailangan pagdaanan mo yung proseso, mahalin mo yung proseso. Wala ditong pagsali, yaman agad. Lahat yan nagdaan sa proseso. Kagaya ng sabi ko, nakikita na lang natin resulta ng mga mentors natin. Pero hindi natin nakita yung pinagdaanan nila. Mas matindi pa yan sa kukun. Yan na, chill lang oh. Yung mga mentor natin, grabing sakripisyo ng mga yan bago nila nakuha yung resulta. Okay? So, huwag natin tularan si Pedro at saka yung kinukit niya yung kukun. Okay? Qualification. So, if syempre number 1, kailangan dito may list of dreams ka. Kasi yun yung magiging fuel mo. Okay? Babalikan mo yan. Number 2, hindi pwedeng puro dreams lang. Kailangan may work. Kailangan may strategy yung work mo. Kailan mo ba ito dapat ma-achieve? Dapat in 3 months, ganitong rank na ako. In 5 months, dapat ganito na kinikita ko monthly. Alright? And then syempre, dapat teachable ka. Bawal ang acne. Ano yung acne? Alam ko na yan, attitude. Okay? Parang, ang mind natin parang baso yan eh. Pag baso, puno ng tubig, hindi mo siya inalis, ano mangyari? Aapaw. Ayaw mo na tumanggap ng bagong learnings. Di ba? Kailangan teachable ka sa negosyong to. Di ba? Minsan, ang nangyayari, yung attitude, bagsak eh. Di ba? Bakit ako makikinig? Sa dating tricycle driver lang. Doktor ako, ganyan. Attorney ako, bakit ako makikinig? Sa dating service to. Di ba? Minsan, nagbabackpair yung background niya eh. Kaya hindi na siya nakikinig. Di ba? Gusto mo palang maging Manny Pacquiao, di makinig ka kay Manny Pacquiao, hindi ka makikinig kay Vice Ganda. Bakit ka gusto mo maging Manny Pacquiao, makikinig ka kay Vice Ganda, ang labo mo eh. Tama? Okay? Kailangan teachable. Kung gusto natin makuha din yung resulta ng mga mentors natin, sila yung pakinggan natin. Okay? Okay, now, what is network marketing? Dapat alam natin to bilang new believers. Okay? Kasi pag itong mga tanong na to, hindi natin masagot sa client o sa prospect, hindi sasama sa yan. Marami bang pilosopo sa labas? Marami. Oh, what is network marketing? Ano yan? Recruit? Ganyan. Hindi po. Power po yan. Hindi na isa pang mali sinagot mo. Mali eh. Ano ba talaga ang tunay na meaning ng network marketing? Dapat malinaw sa ito. Ito ang magpapalalim ng paniniwala mo sa negosyo. Okay? O, basahin natin. The system of moving products From the factory, consumers, or organization, users, and network builders. Sistema siya ng pag-move ng products from the factory down to your consumer. Hindi pala siya recruit lang. Power lang. Sistema siya ng pag-move ng product through an organization or network. Okay? Kaya nga sa tinawag na network marketing. Kasi sa network mo, doon ka nagmamarket ng products. Okay? Okay. Hey sir, ano naman pinagkaiba ng network marketing sa mga traditional marketing na nakikita natin? Gusto nyo malaman? Yes. Okay?
bakit ang kadalasang produkto ng network marketing wala sa billboard, wala sa mga magazine, tama? Okay? Kasi from the factory, bago makarating sa consumer, meron mga dadaan ng distribution channel. Okay? Meron dyan, wholesaler, area agent, middleman. Middleman, tapos retailers, papunta sa consumer. So maraming, yes, distribution channel. Nandito na yung artista niya sa area agent or middleman. Sila na yung po-promote sa billboards. Okay? Na kung saan, kung ang produkto mo dito is 100, baka sa consumer, 500 na siya. Kasi may mga markup na pinagdadaanan. Okay? Na kung saan, sa network marketing, inalis natin lahat ng mga entity na to. Okay? From the factory, diretso na saan? Distributor. Na si distributor na ang mapo-forward sa consumer. Meron dalawang paraan para ma-forward yung product sa consumer. Either direct selling or you build network na siya mapo-forward sa consumer. Malinaw sa atin to? Yes. That explains why bakit yung mga product ng network marketing hindi mo madalas makita sa mga billboard, sa mga magazine, sa mga TV. Kasi nga, the best advertisement is the power of mouth. Kayo na yung endorser ng produkto ng company. Kayo na ang artista. Hindi na namin kailangan kumuha ng vice ganda ng Derek Ramsey. Andiyan na si Derek Ramsey, oh! Si Paolo Pascual! Di ba? O, Bea Alonso! Oh. Di ba? Kasi kapag ang product, pinasok pa natin sa traditional marketing, sino naman babayaran? Artista, mga production company. Di ba? Na-instead na? Sino? Oh, sa napkin daw. Gusto mag-artista sa napkin. Ano ba? Ang gulo mo eh. Di ba? So, hindi na natin kailangan ng artista. Kasi kayo na yung artista ng company. Kayo na yung mag-endorse ng produkto natin. Okay? Kaya nga, mas malaki ang kinikita ng mga network marketers sa mga artista. Kasi lahat ng to, binigay na sa distributor. Hindi na pinadaan sa kanila. Okay? Kaya nga meron tayong registration form. Yun yung compensation plan. Yun yung proposal namin sa inyo sa pagiging artista ng mga produkto natin. Nasusundan? Malinaw na sa inyo yung network marketing. Okay? Tandaan nyo, kayo ang brand ambassador, kayo ang endorser ng mga produkto natin. Okay? Ay, sabi nga dito, distributors are given the commission instead of paying the media for advertising. Kasi the best advertisement pa rin, yung real testimony mo na galing mismo sa iyo. Okay? Yan. Sabi nga ng mga malalaking tao sa network, sa mundo ng pagnenegosyo, para sa kanila, ang ganda ng network marketing. Si John Paul Getty, isa sa nagmamay-ari ng isa sa mga pinakamalalaking oil company sa US, sabi niya, ang network marketing, I would rather have 1% of the efforts of 100 people than 100% of my own effort. Okay? Na na-apply natin sa network marketing. Di ba rin 1% ka lang, sir? 1%, 1%, 1%, pero 100 people kayo, that's a total of 100%. Kesa 100% ako lahat. Okay, dyan pumapasok yung leveraging. Ano sundan? Okay? Sabi naman ni Posey Pilzer, dating economic advisor na naging 2 presidente sa US, sabi niya, if you can find a good network marketing company with amazing product and amazing marketing that services, you are well on your way to become next millionaire. Tanong, may maganda ba tayong mga products? Yes! Magandang company? Yes! Magandang compensation plan? Yes! Gwapong speaker? Yes! Kayo din susunod na milyonaryo. Choco Martin! Choco Martin daw eh. Parang hindi na niniwala si mga princess eh. Okay? So, kung meron pala tayo magandang company, magandang products, magandang marketing plan, di ba? Nandito ka na sa company na
saan ikaw yung magiging susunod na milyonaryo. Eh, sabi niya, Paul Zane Pilzer, nandito na lahat eh. Ikaw na lang ang kulang. Tama? Diba? Okay, sabi ni Robert Kiyosaki, yung author ng Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, sabi niya, ang network marketing business encourage people to dream big dreams and work to achieve them. Diba? Walang ibang industry or negosyo na pwede magbigay sa'yo ng malaking income pero mababa puhunan. Do you agree? Network marketing lang ang pwede magbigay sa atin ng malalaking resulta pero puhunan mo magkano? For as low as 2.5. Diba? Pangangarap ka ulit kasi meron ng ganong klaseng opportunity. Sabi naman ni Warren Buffett, second millionaire, second rich person in the whole world, no? Sabi niya, the best investment I have ever made, ang network marketing. Tapos pakikinggan mo yung kapitbahay mo, scam yan! Diba? Mas paniniwala mo pa yung kapitbahay mo na chismosa. Diba? Scam yan! Nagpa-brainwash ka! Eh, yung malalaking tao, bilib na bilib sa ginagawa nating negosyo eh. Tapos magpapaniwala ka dun sa mga marites na pangit daw ang negosyo natin. Eh, yung malalaking tao, chinkitan, sobrang bilib sa negosyo na ginagawa natin. Isko Moreno. Diba? Tapos ikaw mismo nagdududa ka kung maganda ba yung ginagawa nating negosyo. Tama? Okay. Sabi naman ni Bill Gates, no? Si Bill Gates, yung may-ari ng Microsoft, sabi niya, if I were start my career all over again, I will choose network marketing. Tapos ikaw ayaw mo ng network marketing. Eh si Bill Gates na yan, oh. Gusto niya yung ginagawa natin. Tama? Alright? So, tandaan mo rin, na ang negosyong ginagawa natin, this is a rejection business. Normal ang rejection sa negosyo natin. Hindi normal pag hindi ka naka-experience ng rejection. O imagine mo lahat, sumali. Wala nang mahirap. Magpapagas ka ngayon sa gasolinahan. Hey dude, can you gas up my Lamborghini? Sorry dude, I'm also gassing up my Rolls Royce. May bayad pa. Eh di wala nang nag-gas. Lahat kayo mayaman na eh. May sakit ka, punta ka sa doktor. Walang doktor. Kasi sumali na rin sa network marketing. Naglalatag. Busy, so dali lang, naglalatag si Doc eh. Di ba? Kaya normal na may rejection sa negosyo natin. Kasi ang network marketing, maganda para sa lahat, pero hindi lahat para sa network marketing. Susundan? Imagine this. Ang GFAX, maraming tao, malapit sa GFAX, hindi alam GFAX. Kayo, ang nalayo nyo, alam na alam nyo GFAX. Hindi kaya gusto niya, nandito kayo para makita mo to, kasi may hinanda siya sa inyo. Okay? So may purpose. Okay? So this is a rejection business. Normal po ang ma-reject sa negosyo natin. And this is a copy business. Do you agree? Yes. Bakit? May sistema ng mga mentor natin, gagayahin na lang po natin. Diba? Minsan nga, hindi lang sistema ginagaya natin, pati itsura, oh. Ginagaya na natin. Diba? Minsan, tananong natin, mentor, oh. Alagang, ganyan eh. Ganyan sa negosyo eh. Normal yan eh. Kasi nga, you attract kung ano gusto mong mangyari, diba? May ingredients yung damit. Ang ulit na itsura nito, eh. no? Okay? So, this is a copy business. Kapag may proven system na, kung may proven system na, di ba? Ulit damit, may benefits. Oo nga. Yung tsura wala. Alright? So, kayahin na lang natin yung mga mentors natin. Kung ano yung pinoprovide nila, trainings, system, sundan natin. Nakakatuwa nga eh, di ba? May mga mentors na napagdaanan yung pagdadaanan pa lang natin eh. Na instead na mahirapan ka pa, sobrang, may experience mo yung sobrang hirap, nandiyan na sila para maging gabay mo. Okay? Mas mabilis na nga yung success ngayon kasi nandiyan na sila eh. Nung una, nung nag-uumpisa sila, hindi nila alam kung saan sila manghihiram ng, papakitang result eh. Tama? Hindi nila alam kung saan sila huhugot ng testimony ng product eh. Kayo meron na lahat. Tama? Kaya palakpakan naman natin yung mga mentors natin eh. Hindi sila nandyan ang walang purpose.
nandyan sila para gabayan tayo lahat. Lahat tayo maging successful. Okay? O bakit naman network marketing ang pipiliin nating negosyo? O pagdating po sa global sales, yung record ng benta sa buong mundo, network marketing ang laging nangunguna. 2013, network marketing ang pinakamataas compare sa ibang industry. $178 billion. Nung sumunod na taon, 2017, pinakadulo, umabot na siya ng $189 billion from 178. Nung sumunod pang taon, 2018, from 190, naging $192 billion na. Alam mo, nung tinanong ko si Google, magkano na ang global sales ng network marketing? Sabi niya, 237 billion na. So kapag hindi ka sumabay, wala ka sa bilang na yan. May iwan ka. Kontraktor! Kontraktor ka na lang. Sa taon lang. Isang taon lang yun, mahuli ka na, nasa Senado ka na. Diba? Sabihin mo na, 4 years maximum na-enjoy mo yung pagiging kontraktor. Yung may kalimang taon, nasa Senado ka na. Tama ba? Tama, pag hindi ka sumabay at tumaas pa lalo yan, sayang. Diba? Lumalaki pa yan habang tumatagal. Kaya ngayon pa lang sumabay ka na. Kasi sumasama ka sa bilang ng mga kumita dyan sa 237 billion. Si Sarah Vizcaya, laki no? Tinalo pa si Lebron. Ang grabe nun eh. Sa taon lang. Diba? Ngayon makukulong na siya. Kasi Tapos dito sa negosyo ginagawa natin, ikaw ang boss. Tama? Hindi mo boss yung mga may-ari ng company, hindi mo boss yung mga speaker, hindi mo boss yung mentor mo. Boss mo sarili mo dito. Pero bilang boss, bilang leader, ikaw ang responsable sa resulta mo. Yun ang tunay na boss. Diba? Hindi yung boss na, "Hoy, utos ka lang ng utos." Mali. Boss as a leader. Pag leader ka, dapat may kusa ka, may initiative ka, gawin yung ganito, gawin yung ganyan. Kasi leader ka eh. Dapat umpisa pa lang, tanggapin mo sa sarili mo na leader ka. Okay? I am a leader. Pwede mo pasabi natin? I am a leader. Isa pa? I am a leader. Ayan, lagi mo sasabihin yan, leader ka. Hindi na kailangan pupukin ka ni mentor para umattend ng trainings. Hindi na kailangan pupukin ka ni mentor para mag-push ng mga products natin. Kasi leader ka. Pag leader ka, may kusa ka. Tama? Okay. Eh dito, na-apply natin yung law of leverage. Pag sinabing law of leverage, batas ng pagpaparami ng oras mo at kita mo ng mabilis. Okay? Dito na-apply natin yung ginagawa nila Henry C. Nagagawa natin sa negosyo natin. Okay? Yung ginagawa natin sa network marketing, ganyan din ang ginagawa ng mga bilyonaryo sa Pilipinas. Diba? Yung negosyo nila may structure, yung negosyo mo may structure, saan ka papunta? Hindi payaman ka din. Tama? Kaya lang sila, ang pinaparami nila, physical store, branches. Hanggat may lupang walang BDO, lalagyan ng BDO. Tama ba? We find ways. We find ways, we find plan para magkaroon ng BDO. Hanggat may lupa na walang SMDC, dyan na sa EDSA dami. Tama? Nilalagyan ng SMDC. Tapos ikaw ayaw mo magtanim sa negosyo natin. Yung mga mayayaman, ay kumingin. Hindi pa nga tayo mayaman. Pwede tayo itigil. Tama? Alright? So dito, nakikita natin yung pagkakaiba ng smart work sa hard work. Tama? Okay? May kilala ba kayong, let's say, sabihin natin, 10,000 a month ang income? Okay? Meron ba? Meron, sabihin natin. Times 12 months. Ilan yan? 120K. Times 30 years. Magkano? 3.6 million. In 30 years. 100K sa G-Box, may nakilala yung kumikita? Lampas pa. Times 12 months. 1.2 million. Times 3 years. 3.6
million. Ano magandang 3.6 dyan? Taas, baba? Baba. Baba. Ilan ang difference? 27 years. 27 years. 3 years, 30 years. Yung iba, 27 years, sub-sub pa rin. Tama? Pero yung iba, sa 27 years, nag-i-enjoy na ng life. Tama? So, makikita mo talaga yung pagkakaiba ng smart work sa hard work. Okay? Isa natin yan. Okay? So, play lang natin tong video na to. Okay lang ba, Jay? Click mo lang yung video na to. So, itong video na to, pinapakita dito yung kwento ni Pablo and Bruno. Okay? Panoorin mo na natin. Pick mo lang. Hello, my name is Brooke Hayes, author of the best-selling book, The Parable of Pipelines. I open my books in a story about Pablo Bruno, who take two very different paths in their Wala. In a small village, lived two friends. They Dahil lang po. were both young and dreamed of a better life for themselves. They often discussed their dreams about how they would become the most successful men in the village. They were afraid of hard work, and they searched for opportunities to realize their goals and achieve their dreams. One day, an opportunity presented itself. The mayor of the village decided to hire two people to bring water from a spring up on the mountain, across the valley, back down to the village. They were to be paid based on the amount of water delivered to the village. Bruno and Pablo enthusiastically got to work. Every day, from morning till evening, they carried buckets to and from the spring. They worked hard, carrying water to the village. In the evening, they returned home with their day's wages. Bruno was satisfied with his work and the money he earned. He was sure that with this work, he could achieve his dreams. Bruno thought that to increase his wages, he could use bigger buckets to bring more water each trip. He believed with a larger income, he would soon be able to buy a cow and the house that he dreamed about. Now, Pablo was not satisfied. At the end of the day, his back and hands ached, and he was exhausted. He was looking for an easier way to earn more. One day, an idea occurred to Pablo. He imagined building a pipeline to deliver the water from the mountain spring to the village. With this pipeline, he could get more water to the village without carrying buckets back and forth from the spring to the village. So, he got very excited about his idea and began to plan. Pablo, of course, shared his idea with his friend Bruno and asked him to join with him to work on and help build the pipeline. Bruno thought the idea was crazy.
what his money could buy today and how to get equipment. He felt that building a pipeline would slow him down and delay him in achieving his goals. Instead, Bruno got bigger buckets and went more often back and forth fetching water. He was sure that with this method, he could make more money. Pablo decided to build the pipeline on his own. He understood that it would not be easy to build, and it would take time to complete the pipeline. Pablo knew that it could take several years to finish, but he set his mind on his goal. Every day, he worked and carried water like before. But on the weekends and during his spare time, he worked hard to dig in the rocky soil and build his pipeline. In the first month, there was little to show for his work. Bruno and the villagers laughed and teased. They called him Pablo the Pipeline Man. During this time, Bruno's income doubled. He'd already bought a cow and a bigger house. His lifestyle changed. He now spent time after working the bar, enjoying his hard-earned wages from the liquid water. What he didn't realize was that his body was starting to stoop from carrying heavy buckets every day. His face looked worn, and his body tired. Soon, he began to carry less and less water due to the wear and tear on his body. Month after month, Pablo worked. Soon a year passed, and then a second year. Finally, Pablo finished his pipeline. He now used his pipeline to deliver water to the village instead of carrying buckets. Pablo was now earning more money than ever before. The water continued flowing to the village, while Pablo wasn't working. While he slept and ate, the water flowed. Pablo was happy and proud of his insight, persistence, and hard work. Now his income flowed as long as the water flowed through his pipeline. Alright, so yun, no? Grabe yung kwento ni Pablo at Bruno, no? Parang kayong nantok na. Kasi yung kwento ni Pablo at Bruno. Si Pablo nag-isip ng opportunity para mas mapadali yung pagkakaroon ng income. Pinakita niya to kay Bruno, pero sabi ni Bruno, makakaabala lang yan sa pagkita ko. Diba? Nakaka-relate sa negosyo natin. Maraming ganon. Pag inoperan mo, para mas mapadali ang buhay, ano siya sabi? Busy ako, no? Noted. Diba? So, ganoon din sa... Yes, di ko linya yan. Kagaya ni Pablo, pinagtawanan, tinawag pang Pablo the pipeline man, pero months after months, nung na-build niya na yung pipeline, kahit natutulog siya, kahit nagbabakasyon siya, basta tuloy-tuloy yung takbo ng tubig, meron siyang income. Flood control. Yung naayos niya yung flood control, leverage siya na doon. Diba? Alright. So, network marketing is a great business. Una dyan, goal-getting mechanism. Okay? Dito, pag tinignan nyo, may 4 na quadrant: employee, self-employed, business owner, and investor. Left quadrant and right quadrant. Tanong, alin dyan yung quadrant na mas malaki ang kinikita? Left or right? Right. So alam natin right, pero bakit marami nag-i-stay sa left? Number 1, because of security. Ba? Trabaho ka lang, isa na sa katapusan, may sahod. Tama? Security. Okay? Isa na sa katapusan, di mo na mamalayan, 3 years lang pala.
Sino sa katapusan? Sino sa katapusan? Hindi mo na pala, 10 years na pala. 5 years na, 20 years na pala. Number 2, culture. Ano sinasabi? Anak, pag nakatapos ka, maghanap ka ng gandang work. Tama? Yun yung nagiging reason bakit hindi makatawid-tawid sa kabila. Pero ikaw na nag-GFAC, sasan ka na ngayon? Nasabi ka na. Yung iba tumatalon dito, mali na. Hindi pa nagbubumbong dito, tumalo na dito. Walang idea dito, ano nangyari? Na-scam. Naalala niyo dati yung yung NFTs? Yung ano bang laro yun? Yung may NFT, sir? Ang daming hype, no? Axie, di ba? Ang daming na baliw doon. Talagang nag-invest. Kasi nga, investor na lang eh. 1 year lang. Bumagsak yung presyo nung Axie. Wala na. Nagutom na sila. Kasi nga, dumidiretso agad dito. Hindi pa nga nagbo-boom dito na agad. Tama? Pero dahil nag-GFAX ka, nakatawid ka na. Kaya sabi mo sa katabi mo, nakatawid ka na, brother, sister. Tama? Because of GFAX, nakatawid na tayo sa patawid naman sa right quadrant. Okay? Risk tolerant. Bakit? Hindi na ikaw ang magpapatayo ng warehouse. Hindi na ikaw gagawa ng product. Hindi na ikaw magbabayad ng mga empleyado. Hindi na ikaw mag-provide ng mga training rooms. Company na lahat yan. Ano lang gagawin natin? Magma-market ka na lang. May dropshipping system pa nga tayo eh. Kahit wala kang products, nag-market ka, company na bahala magpa-ship. Ipapasok na lang namin sa e-wallet mo yung income mo. Diba? Oh, pwede yung credit card. Diba? Diretso na. Oo. Dala lang yung POS. Tama. O, may POS pa nga eh. Pinrovide si company, di ba? Ganyan talaga yung alam ni GFAX talaga. Okay? Equalizer. Hindi na pinipili ni GFAX kung sino yung gustong mag-join sa opportunity. Tama? Nung sumali pa kayo, hindi lang kayo NBI? Tinanong yung height nyo? Pleasing personality? Di ba? Given na, di ba? Yun yung maganda sa opportunity na to. Hindi tinitingnan yung background mo. As long na may pangarap ka, gusto mong gawin yung negosyo, pasok ka dito. Alright? And, katulad nito, ni Junjun Certeza. Si Junjun. Grade 6 student lang ang natapos, pero 2-star diamond rank. Diba? Tapos yung mga nakapagtapos ang ere, no? Bakit ko gagawin yan? Graduate ako. Di ba? Attorney ako, doktor ako. Diba? Eto nga oh. Magkano na income niyan ngayon? 6 digit yan. Lagi pa nakasama yan sa travel incentives. Di ba? Grade 6 student. Di ba? Okay? Kasi ngayon negosyo na to, attitude center. Okay? Ilan na bang tao ang nasira ang karir dahil sa maling attitude? Di ba? Marami na. O, magaling na artista. Nag-gimmick-gimmick sa gabi. Pagdating na shooting, puya. Basketball player, nag-inom-inom sa gabi. Training sa umaga, puya. Di ba? Attitude eh. So, yung maganda sa negosyo natin, attitude-centered siya. Kailangan mo lang iwasan ang avoid acne attitude. Teachable ka dapat. Okay? And sa negosyo ko, hindi mo siya gagawin mag-isa. Meron tayong team. Okay, grabe yung support ng team natin. Palakpakan naman natin yung mga team natin. Mga teams natin sa company. Okay, pinoprovide nila lahat ng kailangan mo. Okay? Ang kulang na lang yung availability mo eh. Tapos ayaw mo pumunta. Diba? Ladder of success. Oo. From you, papunta sa pangarap mo, ano una mong kailangan? GL. Ano yung GLLA? Good learning and listening attitude. Kinig. Kasi pag meron ka niyan, natututo ka, tama? Pag natuto ka, anong mangyayari? Meron kang naituturo. Pag meron kang naituturo, natuduplicate mo na yung sarili mo. Dalawa na kayong may alam. Okay? Pag dalawa na kayong may alam,
nade-delegate na yan, dumadami na yan. Yung tipong nag-BBO nagpe-present ka sa Manila, sa Cebu, sa Mindanao, may grupo ka din, nagpe-present din. Kasi na-delegate mo na. Okay? Pag na-delegate yan, it multiplies and it becomes a big network. Okay? Yung network ang bibigay sa'yo ng malaking income. Kaya pangarap mo, bilis abutin mo, lapit lang mo. Tama? Saan nag-umpisa lahat? Sa'yo. Sa'yo at sa GLNA. Kaya pag pinapunta ka ni mentor, meron kayong trainings, umattend ka. Kasi every day, uma-attend ka, may natututunan kang bago na pwede mong may turo sa kagrupo. Okay, magtataka, bakit wala kang income? Baka kasi wala kang network. Tama? Bakit walang network? Hindi kasi nag-multiply. Bakit hindi na-delegate? Hindi na-duplicate? Hindi na-duplicate kasi hindi nagtuturo. Hindi nagturo kasi walang natutunan. Okay? Bakit walang natutunan? Kasi acne. Tama? Ganun kaya ang pangarap ko na ayos sa'yo. Kasi ito nag-umpisa sa GLNA. Alright? Yan po yung ladder of success natin dyan. So kailangan lang, committed ka. Minsan, para maging committed ka, tingnan mo yung mga mahal mo sa buhay. Deserve na ba nila yan? Di ba? Deserve na ba nila yung ganyang buhay? Yun yung magpapaapoy sa'yo, yung bibigay sa'yo ng commitment eh. Okay? O, pag na-discourage ka, apply mo itong SW3 principle. Ano yung SW3 principle? Some will join, some will not. So what? Next! Ang daming tao, kailangan yung time natin. Pag negative din kausap mo kaibigan, tumayo ka na. Sayang oras mo. Sakali mo na agad. Negative mo, Ang mahirap kasi, alam mo nang, di ba, negative na eh. Di ba, pag sa kalsada kami, baka nadaan na lang, titignan mo pa eh. Aamuhin mo pa eh, pagpa talaga. Tatapakan pa. Ang masaklap, tinikman pa. Joke lang, joke. Di ba, pag alam mo bang napasan mo na, negative eh. Tama? Okay, some will join, some will not. So what next? May mga taong deserve ng time natin. Ang hinahanap natin, yung mga taong katulad natin na may pangarap at gusto ng mga bagong opportunity. Gustong makatakas sa hirap ng buhay. Yun yung makatakas sa tayo. Yung mga taong, alam mo yun, gigil sa pangarap nila. Yun yung hinahanap natin. Huwag mong sayangin yung oras mo sa taong negative, baka yan pa yung magpa-negative din sa'yo. Tama? Okay? So why we need to succeed? Simple lang. As soon as possible. Ayon sa pag-aaral, ang buhay daw po ng tao, 75 years old. I'm hoping na lahat tayo umabot ng 100 years old. Elixir. Di ba? Pero based sa study, ang tao daw po ngayon, 75 years or 27,375 days. And kapag ikaw daw po ay 18 years old na, nakaka 6,570 days ka na. Dun sa 27,000. Pag ikaw daw po ay 45 years old na, nakaka 16,000 ka na raw. Dito sa 77. Pag ikaw daw po ay 65, pag ikaw po ay 65 years old, nakaka 23,000. Grabe, natutuwa ka rin. Nakakano ka pala, sir? Konti na lang Diba? Pag 65 ka na, 23 years, 23,000, malapit ka na sa 27,000. Guys, hindi na lang para sa atin eh. Para na lang sa mga mahal natin sa buhay, malapit na sa 27,000. Diba? Para sa naman natin yung mga mahal natin sa buhay na malapit na sa 27,000. Ha? Hindi niya pala itindihan election. Oo, hindi nyo pala yun. Pag may elixir na, layo pa. Diba? Pag nag-elixir ka, paurong eh. Oo. Paatras eh. Diba? So kaya pala tayo hahataw, kaya pala natin ibibigay
ibigay yung buong commitment natin sa negosyo. Kasi meron tayong mga mahal sa buhay na kailangan maparanas natin yung sarap ng buhay. Okay? Kaya ang lesson dito, we don't have time to waste time. Hanggat maaga, hanggat malakas ka, gawin mo yung negosyo na tama. Okay? Okay, patapos na tayo. Bago tayo magtapos, pwede ba akong mag-share ng kwento? Yes! Yan. Ang kwentong ito ay kwento ng agila at manok. Di ba? Yung agila, bitbit niya yung mga itlog niya papunta sa isang lugar. May isa siyang itlog. Nagpatawa siya sa itlog. Medyo po. Baka malaglag yan siya. Yung itlog niyang isa, nalaglag sa bahay ng mga manok. Okay? Sa bahay ng mga manok nalaglag. And then, lumipas ang linggo, buwan, napisa yung itlog, lumaki kasama yung mga manok. So kung paano kumain yung manok, ganun din kumain yung agila. Kung paano uminom yung manok, ganun din uminom yung agila. And then one time, yung agila na yun, na may nakitang lumipad, may isang malaking agila. Napahanga siya. Wow! Is that a bird? Ang laking agila! Sana maging agila rin ako, sabi ng agila. Di ba? Alam mo yung agila na yun? Tumanda, namatay, hindi nakalipad. Ano nangyari? Kasi nga, feeling niya, manok lang siya. Nakikita niya, naririnig niya, feeling niya yun din siya. Okay? Kaya ganun din sa negosyo natin, piliin mo yung environment mo para makalipad ka. Okay? Kasi pagka kasama mo puro manok din ang isip mo. Di ba? Manok ka na lang din. Di ba? Na kung tutuusin, agila ka pala na kayong lumipad, pero dahil nakapaligid sa'yo puro manok, hindi ka natin makalipad. Tama? So, yun yung kwento ng agila at manok. Kailangan lumabas ka sa bahay ng mga manok, sumama ka sa mga agila. Yan, para maging agila ka rin. Yes. Alright? So, ayan, si G-Fox, ayun yung sinasabi ko. G-Fox! Ayan, magkakaroon tayo. G-Fox Airlines. G-Fox is a plane of opportunity. That the door is widely open. If you come in, we welcome you. If you stay out, it's okay. We're still friends. But whether with or without you, this plane of opportunity will surely fly high. Kaya nandiyan na kayo, bukas ang pinto, pumasok kayo para sabay-sabay tayong nasa taas. Maraming salamat. I'm Joey Tioso. God bless everyone. Thank you guys. Next segment tayo ulit. Tapos nga pala, next Saturday, ano natin yung head convention. Okay, so maraming salamat.